Good morning, class! So today, gagawa tayo ng basic cinnamon rolls gamit ang ating mother dough. So first, let's have the dry ingredients. Kailangan natin ng bread flour, salt, sugar, yeast, powdered milk, and bread improver. Second batch of ingredients, kailangan natin ng butter which is halal certified. Kailangan din natin ng cold water and then egg yolk. And for the fillings of cinnamon rolls, kailangan natin ng sugar, butter, and cinnamon powder. Okay, so now, paghalu-haluin na natin ang ating dry ingredients. We have the sugar, the bread flour, bread improver, salt, ang ating yeast, active dry yeast, and last but not the least, ang ating powdered milk, which is halal certified also. And then, we're gonna whisk it para sama-sama yung ating dry ingredients. And then, isasalang na natin siya sa ating mixer. Okay, so now, lalagay na natin yung ating dry ingredients dito sa ating mixer. Mix lang natin para talagang mahalo ang ating dry ingredients. Next, ilalagay naman natin ang ating liquid ingredients. We have the water. Next, the egg yolk. Then, scrape lang natin yung mga gilid. And then, i-add na natin ang ating butter. Ayan, as you can see, okay na yung ating dough. Pumuputok-putok na siya. So, pwede na natin siyang hanguin. Kita nyo, as you can see, window pane test natin. Okay na yung ating dough. Okay, so ngayon, discuss natin paano gawin yung cinnamon rolls. First natin, we have here the dough. And then, roll nyo lang siya. So, since itong dough na to ay straight method ang ginawa natin, hindi na natin kailangan mag-first proofing. So, kung nakikita nyo, hindi na ako nag-wear ng gloves kasi medyo sensitive yung dough. So, kailangan talaga nararamdaman natin siya. Okay, so now, iro-roll na natin. Iro-rolling pin na natin yung ating dough. Kailangan lang natin mag-form ng rectangular shape dun sa ating dough. Yan. Gumamit ako or nagdas ako ng bread flour sa ating rolling pin at saka sa dough para hindi dumikit. Yan. Yan. Ro-roll nyo lang siya hanggang humaba siya at ma-achieve nyo yung ating sukat. Ayan, as you can see, medyo lumalapad na yung dough natin. So, kailangan lang ng onting pressure para lumapad pa siya. Kasi sa cinnamon roll, kailangan natin ay rectangular in shape. Kasi iro-roll pa natin tong pinaka-dough natin. May kasamang filling. Ayan, so as you can see, medyo okay na yung ating dough. Nagpa-flat na siya. So ngayon, nakikita nyo dito medyo hindi even yung kanyang hindi diretso. Ang gagawin nyo na, ikakat nyo lang
nitong dough cutter para maganda yung ating shape ng ating cinnamon. Tanggalin nyo yung excess. Tapos pwede nyo siyang ilagay doon sa may mga part na medyo kulang. Magko-combine naman kasi sila eh. And then i-rolling pin nyo lang ulit. Yan. And then maglalagay na tayo ng filling. Now for our filling, we have here the cinnamon powder. Ihahalo lang natin siya dun sa ating pinaka sugar. And then mimix lang natin siya. Okay, so napaghahaluin lang natin yung ating sugar and then yung cinnamon powder. Ayan. Ito yung effect. And then yung butter natin, kailangan softened butter ang ating gagamitin. Una nating gagawin, papahira natin ng butter itong ating pinaka-dough. Moderate amount lang ng butter ang ating gagamitin. Make sure na ito ay hindi nyo malagyan kasi ito yung gagamitin nating pang dikit doon sa ating dough. So kung kayo ay hindi Muslim, pwede kayong gumamit ng regular margarine na nabibili natin sa palengke. So ngayon, itong gagamitin natin ay halal butter para pwede rin po siya sa ating mga Muslim na kaklase nyo. So, after natin siyang malagyan ng butter, ang gagawin naman natin ay bubudburan naman natin siya ng cinnamon with sugar. Yan. Bubudbud lang natin. Kayo, kung gusto nyo maraming cinnamon with sugar, pwede nyo naman damihan. Pwede rin naman yung sakto lang. Ayan. So, para saan yung butter na ginamit natin? Para mag-stick yung ating powder, cinnamon, and sugar dito sa ating pinaka-dough. Ang gagawin natin, parang hihitakin lang natin to. Kasi ito yung magiging pakat natin doon sa pinaka-dulo ng dough natin. Kasi i-roll natin yun. Ayan. So, ayan. Nakita nyo naman. Roll lang natin gently yung ating dough hanggang ma-achieve natin. Make sure na medyo intact, sisikipan natin yung ating pagro-roll. Para kapag kinat natin siya ay hindi maghihiwalay yung ating dough tsaka yung filling. Yan, medyo tiyaga lang talaga. So itong process na pinakita ko sa inyo, ang gagawin natin dito ay ikakat natin yung dough. And then mamaya, yung second process, ipapakita ko sa inyo yung iba pang process, paano pa ang mas mainam para maging uniform yung pagkakahati ng ating pinaka-cinnamon rolls. And then after that, so as you can see, hindi even yung ating dough. So ang gagawin natin, hihitak-hitakin lang natin siya para maging even yung kanyang size. No? Para pag kinat natin, pare-parehas sila ng sizes. And then, after that, kakat lang natin dulo kasi uneven na siya. So, hindi magandang tignan. Para maging pantay siya, cut natin. Then, set aside. And then, dito rin sa dulo sa kabila. Cut din natin siya. Para maging uniform yung size ng ating dough. And then, after that, para masigurado nyo na even yung inyong cut ng dough, dito muna tayo mag-umpisa sa gitna. Cut sa gitna. Ayan. And then, cut uli sa gitna. And then, cut uli sa gitna hanggang ma-achieve nyo yung desired na laki ng dough na gusto nyo. Ayan, meron na tayong even sizes ng ating cinnamon roll. Ayan, pag tinaob niyo siya, as you can see, di ba? Even yung ating pagkakahati ng ating pinaka-cinnamon rolls. And then after this, ilalagay natin siya sa ating desired baking sheet. So, nakagawa tayo ng 2, 4, 6,
16 pieces ng cinnamon rolls. Okay, para naman dun sa isang process natin, hindi natin i-roll yung dough natin ng lahatan. So, ang gagawin natin, hahatiin natin siya sa gitna. Ayan, gitna ulit. And then, yung gitna ulit nito, kuhanin nyo para even yung maging kalabasan ng ating pinaka-dough. Eto, dito sa part na to, ang gagawin nyo lang, so, i-roll nyo lang siya. Ayan. Pag ganun. Ayan. So, compare dun sa last one natin, ito, even yung kanyang sukat. Hindi po ba? Compare dito sa una natin na ginawa. Medyo mas malaking version na siya. Para naman sa varieties ng flavors ng cinnamon natin, meron tayo ditong ube. Okay, para sa last naman, meron din naman tayo ditong strawberry flavors. Okay, so now, ilalagay na natin sa ating baking tray yung ating cinnamon rolls. So first natin, lagyan nyo muna siya ng butter para hindi dumikit dun sa pinaka-pan natin. And then, ilalagay nyo isa-isa. Make sure na may space yung sa ating sa cinnamon rolls. Kasi aalsa pa siya. Aalsahin pa natin siya ng 1 hour. And then, tsaka natin siya i-bake pagka maalsa na siya. So, ito na ang ating rolled cinnamon rolls. Paaalsahin natin siya for 1 hour. And then, after 1 hour, babalikan natin siya. Okay, so para mapabilis yung ating pagpapaalsa ng dough, ang gagawin natin, may share ako sa inyong technique. So, since yung mga malalaking company, gumagamit sila ng proofer or yung pag-alsahan na machine, now, ang gagawin natin, meron tayo dito mixing bowls. Meron tayong mainit na tubig, lagyan lang natin yung mainit na tubig, yung mixing bowls. Ayan. Okay, so since hindi pa naman naka-preheat yung oven natin, hintayin pa, magpapaalsa pa tayo ng ating cinnamon rolls. Ang gagawin natin, ilalagay natin yung ating hot water dito sa ilalim ng ating cinnamon rolls. Yan, lalagay lang natin. So, kung 1 hour ang kailangan nyo sa original time, so pagka ganito medyo mas maikli yung time natin sa pagpuproof kasi meron tayong hot water sa ilalim. So, babalikan lang natin siya after ilang minutes. Okay, so after that, nakita nyo yung ating cinnamon rolls umalsa na. Ayan. Makaganda ng alsa. Mas bumilis yung alsa niya nung nilagyan natin siya ng tubig sa may ilalim, mainit na tubig. Okay, so next natin, lalagyan natin ng ating milk, ang ating cinnamon rolls. Alam naman natin na ang ating cinnamon rolls ay may sugar. That's why, didikit yung ating cinnamon rolls sa ating pan. Even though, binrush natin siya ng butter, pero kapag gusto nyo na ang consistency ng inyong cinnamon rolls ay medyo malambot, ito po ang tricks na ibibigay ko sa inyo. Onting milk lang po. Itong milk natin ay halal din. Nestle. And then, ganun din sa iba. Onti lang. So, itong milk, nag-a-add din siya ng richness of flavors dun sa ating pinaka-cinnamon rolls. Diba alam naman natin, matamis. So, ito, nagbabalance siya ng tamis ng cinnamon rolls. And then, after this, ibabrush na natin yung taas ng ating cinnamon rolls para maging glossy siya. And then, para maging brownish yung pagkakaluto niya. Ayan. Ito ay egg wash lang na binit. Brush nyo lang siya lahat. And then after this, sasalang na natin siya sa oven.
Okay, so there you have it. Ito na ang finished product ng ating baked cinnamon rolls. So now, it's your turn!